Ikinagulat ng House prosecutors ang resolusyong kumakalat sa Senado para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lantaran na raw ang paglabag sa saligang batas. Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Habang nagdedebate ang mga senador kung tatawid ba sa 20th Congress ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ang mga House prosecutor patuloy ang paghahanda. Dapat daw ituloy ng Senado ang impeachment trial dahil ito ay bahagi ng kanilang mandato. Ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora, nagulat sila sa draft resolution na nanawagang i-dismiss ang impeachment. It's a mere scrap of paper kasi hindi naman na-file. Kaya lang the mere fact na nag-draft sila ng isang resolution that openly violates the Constitution is shocking for us. Iginiit din ni Congressman-elect Chel Jokno na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment complaint na inihain sa 19th Congress. Continuing body raw kasi ang Senado pagdating sa impeachment trial. Kabilang din si Jokno sa tatayong House prosecutor sa paglilitis. Ganito rin ang pananaw ni Senator-elect Ping Lacson. Anya, walang kapangyarihan ng Senado na ibasura ang impeachment complaint hanggat hindi ito nagko-convene bilang impeachment court. Pwede lang umakto sa impeachment complaint na properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court yung court mismo. The best way forward is to go into trial. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa Qatar at the Netherlands. Ayon sa kanyang opisina, tutugon si VP Sara sa mga importanteng issue sa mga susunod na araw, kabilang ang impeachment case sa Senado. Kaugnay naman ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsumiti na ang prosecutors ng International Criminal Court ng ika-6 na set ng ebidensya laban sa dating Pangulo. Lahat ng ito ay gagamitin ng prosekusyon para sa confirmation of charges hearing laban kay Duterte sa September 23. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.